Matapos tanggalin ng DTI ang expiration ng mga gift certificate, pinag-aaralan na ngayon ng National Telecommunications Commission na alisin na rin ang expiration sa mga prepaid load. Pabor dito ang mga madalas magpa-load, pero ang mga prepaid loading ang negosyo ngayon pa lang ay umaangal na. Nakatutok si Lala Roque. Ang street sweeper na si Luis, kasama raw sa arawang budget ang load para makatext man lang sa kanyang pamilya. 60 pesos kada linggo? Opo. Di ba mabigat yun? Kailangan ko po eh. Si Esperanza naman, pa 10-10 piso raw kung mag-load. Mas gusto raw niya ito para di ramdam ang gastos. Pagka wala kang extra sa ganung halaga, makakapag-communicate ka na sa ibang tao. Kaya naman talagang nakakapanghinayang kung mag-e-expire lang ang load at hindi magagamit. Hindi naman kami ma-text or ma-call. Pag nagpa-load lang, kung kailan lang kailangan, tapos na-expire agad, mas maganda na yung hindi na na-expire. Halimbawa, ang regular load na 30 pesos pwedeng tumagal ng 15 araw depende sa gamit ng tawag at text. Pwera pa ito sa mga promo na unlimited calls at text na nag-e-expire depende sa halaga ng load. Kaya ang National Telecommunications Commission o NTC, pinag-aaralan na ang pagpapalawig o tuluyang pagtatanggal na expiration ng mga prepaid load. Pinag-aaralan lahat ng posibilidad para makatulong sa mga consumers yung kanilang binibili ng load ay hindi masayang. Kasi kung nag-expire, masasayang yan eh. Pero dadaan pa raw sa proseso ang lahat. Kailangan din daw kasing isaalang-alang ang magiging epekto nito sa telcos. Ang unang maapektuhan kasi dyan, yung telephone numbers. Kasi yung telephone numbers natin, limitado kasi yan eh. Baka pwedeng habaan pa yung existing ngayon. Dito sa kahabaan ng East Avenue, matatagpuan ng pwesto ni Mang Jerry at ayon sa kanya, kalahating araw pa lamang siya rito, umaabot na sa 2,000 ang kanyang benta. Minsan daw pagkalakasan, umaabot pa ng 6,000 piso. Patunay lamang na tayong mga Pilipino, bahagi na ng buhay natin ang cellphone. Isa si Mang Jerry sa hindi pabor na tanggalin na expiration ng mga load. Hindi ako pabor para sa akin kasi hihina ako eh. Sinubukan naman namin kunan ng pahayag ang Smart at Globe ukol sa issue pero tumanggi muna silang magkomento. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Pinagmulta ng ₱250,000 ang basketballistang si Don Aliado at yan ay matapos ang parata niyang dinadaya daw ang mga laro sa PBA. Humingi na ng paumanin si Aliado sa PBA, inamin niyang walang basihan ang kanyang paratang. Nakatutok si Mark Zambrano. Binura man sa kanyang account, kumalat na sa internet ang tweets na ito ni Barako Ball Center Don Aliado nang gabing matalo ang kanyang koponan at hindi makapasok sa semifinals ng PBA. Marami ang nagulat, hindi lang sa fans kundi maging sa buong Philippine Basketball Association o PBA sa mga galit na tweets ni Aliado. May paratang pa itong fixed ang mga laro ng PBA at may kontrol umano ang liga sa kung anong team ang matatalo at mananalo. Binanggit pa ni Aliado na wala ng kredibilidad na natitira ang PBA. Pero kinalaunan, binura rin ni Aliado ang mga controversial na tweet at naglabas din ng paumanhin sa PBA at sa mga opisyal nito. Kanina ipinatawag ng PBA management si Aliado para magpaliwanag at matapos ang paliwanagan, ibinaba ng PBA ang mabigat na parusa kay Aliado. On Don Aliado's fine of 500,000 to be divided as follows. 300,000 Players Trust Fund, 200,000 charitable institution na gusto niya, and 1 conference ban from all PBA-related activities, final and unappealable. Nagpakumbaba naman si Aliado matapos ang insidente. Paliwanag niya, nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Hindi rin daw niya intensyong siraan ng liga. It was not my intention to bring the name of the PBA into all of this. My frustrations got the best of me. It was frustrations towards the referees. It was frustrations on missing out on bonuses. Frustrations on my contract expiring. I was alone. I was scared. I had mixed emotions. And it felt like it was a dead end. Binawi rin ni Aliado ang kanyang paratang laban sa liga na kanyang nilalaroan mula pa noong 1999 kung saan siya unang naging player ng Alaska. There is no game fixing in the PBA. There never was. Tinanggap naman ng PBA ang pagpapakumbaba ni Aliado
pero hindi niya pwedeng baliwalain ang naging epekto nito sa imahe ng liga. Siniguro niya sa load na numero 1 ang integridad ng liga. We have our own sources on whether or not the PBA is being penetrated by gambling lords, and the answer is no. And I've asked and repeatedly asked Don here whether in his 13-year experience as a player here in the PBA, he has any knowledge of game fixing or if he was ever approached by anybody at all. And he answered no. Ipinagtanggol rin ng commissioner ang PBA officials. Nasala na raw nila ang mga veteranong referee mula nang umupo siya bilang commissioner at tinitiyak sa fans na hindi niya papabayaang masira ang kredibilidad ng liga na inalagaan sa loob ng 37 taon. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Wala mang batas laban sa pagte-text habang nagmamaneho, iginiit po ng LTFRB na pwede pa rin humarap sa kaso ang sinumang mahuhuling gumagawa noon. At sa gitna ng investigasyon sa bus na muntik ng mahulog sa Ortigas Flyover, ay sinuspinde na muna ang prangkisa ng mahigit 20 bus ng Don Mariano Transit. Nakatutok si Bernadette Reyes. January 2007, tumagilid ang kotseng ito matapos sumalpok sa nakaparadang taxi sa Barangay Uranbos sa Pasig. August 2005 naman, sumampa ang isang kotse sa concrete barrier sa EDSA Cubao. Kahapon, kung hindi lang katabi ang MRT line na ito ng Ortigas Flyover, baka tuloy-tuloy lang nahulog sa tulay ang Don Mariano bus na ito sa EDSA. 8 ang nasaktan sa disgrasya na sinasabing resulta raw ng pagtitext ng driver habang nagmamaneho sa panahong maulan pa man din at madulas ang kalsada. Kanina, sinuspindi na ng LTFRB ang prangkisa ng 21 bus ng Don Mariano Transit na may biyaheng Pasita Novaliches. Kahit hindi pa raw tapos ang investigasyon, maigi na raw na mapangaralan ng drivers at operator ng kumpanya. Magsiseminar po yung lahat ng drivers ng fleet niya tungkol sa road safety and yung drug test din, pakukunin po namin sila at yung inspection din ng kanilang mga sasakyan. Sa record ng LTFRB, lumalabas na simula 2009, 7 beses lang nasangkot sa road accident ang Don Mariano Transit. Pero ang nangyari kahapon ang kauna-unahang may kinalaman daw sa texting while driving. Maliban sa ilang ordinansang ipinasa ng mga lokal na pamahalaan, walang probisyon sa batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero ayon sa LTFRB, ang sinumang motoristang mahuhuling nakikipag-usap o nag-text habang nagmamaneho, maaaring masampahan ng criminal case. Yung pagte-text habang nagda-drive, nawawala po yung focus natin dun sa ating pagmamaneho. Hindi po tayo nakatingin dun sa kalsada na dapat dun tayo nakatingin habang tayo ang nagda-drive. Ano po yun? Reckless imprudence po yun or negligence sa parte niya. May 3 panukalang batas laban sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Lahat ito nakabinbin sa Senado at Kongreso. Ang MMDA mayroong Traffic Violation Code 184 laban sa paggamit ng cellphone o ng two-way radio habang nagmamaneho. Pero kumpara sa buhay na posibleng kapalit, napakaliit ng multang 200 pesos na. Sang-ayon naman ang intercity bus operator sa panukalang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the safety of the passengers, the commuters, talaga namang dapat bawalin yan. Kahapon, nagsampa naman ng petisyon para sa temporary restraining order o writ of preliminary injunction ng 4 na bus association. Kino-question nila ang constitutionality ng promisyon na nagbibigay ng fixed salary sa mga driver. Magugunit ang ginawang fixed ang sahod ng mga bus driver matapos matukoy na isa sa mga dahilan ng mga aksidenteng kinauugnayan ng mga bus ang commission basis na pasahod sa kanila. Para kasi kumita ng mas malaki, madalas daw makipagkarerahan ng mga ito para makarami ng pasahero. Magpepetik-petik na lang yan sa pagmamaneho kasi they are expecting na after 8 hours they have their basic salary. Ang nagiging problema rito yung investor. Paano yung aming return of investment? Pero para sa LTFRB, higit sa kita, mas mahalaga ang buhay ng mga pasahero. Between bawas kita ng operator versus yung mas safe naman na pagmamaneho sa daan, mas doon po kami sa mas safe na pagmamaneho. Kasi yun po ang mandate ng LTFRB, yung public safety and convenience. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kung inyo pong matatandaan, kamakailan isang opisyal ng barangay ang pinagbintanang nanakit umano sa 4 na bata. Ngayon naman, 3 tauhan ng barangay sa Tondo, Manila ang inirereklamo ng panggagahasa.
Ang biktima daw, isang babaeng may diferensya sa pag-iisip. Hindi raw agad nagsumbong ang biktima dahil sa takot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sana kayo pong tatlo sumuko na kayo. Ako hirap na ako sa inyo. Sana sumuko na kayo. Kahit pinatatahan na ng kanyang ina, wala pa rin tigil sa pag-iyak ang 18 anyos na si Nene. Di niya tunay na pangalan. Isang special child si Nene. 18 anyos na siya pero nasa 7 hanggang 8 taong gulang lang ang kanyang pag-iisip. Gayunman, sariwa sa kanyang alaala ang masaklap na sinapit mula umano sa tauhan ng kanilang barangay. Kwento ni Nene, January 1 daw ng madaling araw, nanggasahin siya ng barangay XO na si Eduardo Nuque sa loob ng barangay hall ng barangay 67 Pacheco, Tondo, Maynila. Nang makauwi sa bahay, hindi raw siya nagsumbong sa ina at mga kapatid dahil sa takot. Pero nitong June 26, pinilit umano siyang sumama ng barangay tano na si Arnold Mabini. Isinakay raw siya sa jeep at dinala sa isang lugar at doon hinalay. Takot na raw si Nene matapos ang mga pangyayaring yun. Pero hindi pa rin daw siya nagsumbong sa mga kaanak. Pero nitong June 30, hindi niya sukat akalaing mangyayari na naman ang pangahalay. Sa pagkakataong ito, ang barangay tanog namang si Ronaldo Sebastian ang bumiktima raw sa kanya. Hinila raw siya nito habang naglalaro. Dinala raw siya nito sa isang nakaparadang jeep sa madilim na lugar at doon hinalay. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng ina ni Nene sa sinapit ng anak. Gumawa po ako ng hakbang pansarili ko. Hindi ko po may babalik yung kinabukasan na wala sa anak ko. Yung tindangal niya, yung ganyan na nga siya, tapos napagsamantala. Talagang sinamantala nila yung pagiging special child ng bata. No? Siyempre, special child to, hindi naman to magre-resist. No? Sasama sa kanila to. At kung mag-resist man to, napakadali nilang takutin to. Galing sa PGH, yung medical niya, no? Nag-resist siya. Oo, merong laceration. Humarap sa amin ang dalawang suspect. Kapwa nila itinanggi ang aligasyon. Parang ganun po ginawa niya sa akin para sirain ang dignidad ko. Bakit? Ano po ang Kasi nga po, ang nagtampo sa akin yan, nung paban po sa akin ng chairman yan, nanonood doon sa labas eh. Para lang kami gusto siraan. Pati ikaw gusto ka niyang siraan? Kasi ma'am, may gusto nga po kasi sa akin yan, ma'am. Ako na mismo lumalayo dahil alam ko, bata pa po kasi yan. In-expelled ko na yung mga tanod ko sa hanay ng barangay. Kinasuhan sila ng rape, agad tinatanggal. Ang isa pang suspect na si Ronaldo Sebastian, di na raw makita sa kanilang barangay. Kahit mga pulis, pinapa-aresto nga natin eh. Lalo pa yan tsaka rape mabigat na kasalanan yan. Ayon sa Manila Social Welfare Office, hindi lang ito ang kaso ng pang-aabuso ng mga otoridad o nasa katungkulan gaya na lamang ng Barangay XO. Sa katunayan, may mga biktima pa raw ng pang-aabuso na ayaw lamang lumantad dahil sa takot at hiya. Huwag tayo mahiya. Sabihin natin, pumunta tayo sa tamang tanggapan. Isa sa ilalim sa psychological therapy si Nene matapos magka-trauma sa insidente. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, trailer ng pelikulang Tik-Tik, The Aswang Chronicles ni Dingdong Dantes at Lobby Poe, usap-usapan dahil sa effects na astig. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.